Bumanat uli si Senador Tito Soto kontra RH o Reproductive Health Bill. Kontra mahirap daw ito at hindi kailangan. Pero muli, kinakitaan ng kanyang mga kritiko si Soto ng plagiarism. I-translate lang di mano nito ang ilang bahagi ng speech ni dating US Senator Robert Kennedy. Live mula sa Senado, may report si Joseph Morong. Joseph? Jessica, bukod dyan ay nagkabangga itong si Senate President Juan Ponce Enrile at isa sa mga author ng RH Bill dito sa Senado na si Senador Pia Cayetano. Ito ay bago tumawid yung RH Bill sa period of amendment. Samantala, sabi nga nitong ilan ay nag-plagiarize na naman daw itong si Senador Tito Soto sa kanyang huling turno and contra speech dito sa Senate, bagay na itinanggi ng Senador. That it is not ready or we Sa huling bahagi ng turno and contra speech si Senador Tito Soto kanina kontra sa RH Bill, tinawag niya itong kontra mahirap dahil tila pinipigilan daw nito ang pag-aanak ng marami ng mga mahihirap at hindi rin daw dapat isisi sa overpopulation ang kahirapan at pagkagutom. Tila sinasabi ng panukalang batas na ito na maaaring mag-anak ng kasing dami ng gusto nila ang mayayaman, pero mahihirap hindi maaari. Sa halip, kailangan nilang limitahan ang bilang ng kanilang anak sa kaya lamang nilang suportahan. Ang kahirapan at pagkagutom ay hindi nanggaling at hindi rin pinalalala ng overpopulation, kundi ng mga maling polisiya sa ekonomiya, di mahusay na pamamahala at sistematikong korupsyon. Sabi pa ni Soto, hindi raw totoong overpopulated na ang bansa. Ang totoo raw, hindi lamang daw pantay ang distribusyon ng populasyon. Hindi na raw kailangan ng RH Bill dahil may mga batas na para solusyonan ang mga problemang gusto nitong resolbahin tulad ng maternal deaths o pagkamatay ng mga nanay. Ang mga batas at polisiyong ito raw ay pinupondohan na ng aabot sa 8 bilyong piso. Bakit raw kailangan pa ng karagdagan tinatayang 3 bilyong piso na pambili ng mga contraceptives tulad ng condoms at pills? Sa taong ito, mayroong mahigit na 500 million pesos ang nakalaan para sa pambili lang ng contraceptives. Ito po ay para sa mga kababayan nating nais gumamit ng family planning supplies ngunit walang kakayang bumili nito. Pero hindi sang-ayon dito ang isang dating kalihim ng Department of Health na si Dr. Esperanza Cabral. In practice, wala tayong mga contraceptives sa rural health. Ngayon, wala. Dahil sa mga unang administrasyon, ipinagbawal ang paglalagay ng contraceptive sa lahat ng mga government facilities. Ngayon, na nagpo-propose ang ating Department of Health ng budget para dito, pinuputol nila. Pagtatapos ng speech ni Soto, pabirong tinanong ni Senador Jinggoy Estrada kung original niyang ideya ang kanyang speech. Yung bahong mga binikas niyong salita kanina, galing sa sarili niyong salita. Oo, baka ho na naman na imbis na sagutin nila yung mga sinabi ko, baka ho na naman na daanin na naman sa plagiarism o plagiarism yung mga issue, no? Kaya ako ho tinagalog. Kaya ho Pilipino na ginamit ko para wag nang magbintang itong mga kung sino-sino. At subukan nila. Pero sa Twitter, kumalat ang litratong ito ng pinaghahambing at talumpati ni Soto kanina na tila Filipino translation lamang umano ng speech ni US Senator Robert Kennedy noong 1966. Ito po ang iiwan ko mga salita. Iilan ang magiging dakila sa pagbali ng kasaysayan. Subalit bawat isa sa atin ay maaaring kumilos, gaano man kaliit, para ibahin ang takbo ng mga pangyayari. Pero pagtatanggol ni Soto, madaming nagbibigay sa akin ng mga materials, kaya sinasabi ko marami nagbibigay ng text. Hindi mo na alam kanino galing yung text or kanino galing yung mga ideas. Pero maganda yung idea. So para nga safe, tinagalog ko. O sino ngayon ang kinopyahan ko? Hindi, Tagalog. Meron ba silang naalam na nagtagalog, na pinanggalingan na Tagalog doon? Nakakatawa na sila. Sila ang komiko, hindi ako eh. Marunong pala managalog si Kennedy, ha? Nagkabangga naman ang author ng bill na si Senator Pia Cayetano at Senate President Juan Ponce Enrile. Gusto sana magtanong ni Enrile kay Soto pero hinarang ito ni Cayetano. I would like to ask what is the objective of the two of them debating. I've been in the Senate for a long, long time already. And I've never been asked to state the purpose of my interpellation. I resent being questioned about to state my purpose. Who are you to
to challenge my purpose here. I'm telling you, I'm going to dissect it. Pero sa huli ng kausad ng RH Bill sa period of amendments, isang hakbang tungo sa botohan kung makakatawid dito sa third and final reading. Isa sa mga pangunahing inamyendahan ni Cayetano ang titulo ng panukalang batas. Tinanggal na ang mga salitang population and development at ginawa itong an act providing a national policy on reproductive health and responsible parenthood. The phrase on responsible parenthood was included to just be a little bit more aligned with the House bill, because the closer we are, the less we have to debate when we go into BICAM. Jessica, yung period of amendments ay tinuturing ng ilang senador na battleground. Dito yung bawat individual na senador, kung meron silang amendments na naiisip, ay ihahatag nila yan sa Senado at pagdedebatihan yan. Sabi ng mga ilang senators, hindi nila ma-quantify kung ilan na panahon o ilang buwan o ilang linggo yung igugugol nila dito. At yung iba, pwede pang nagsasabi na hanggang February pwedeng umabot yung period of amendments, Jessica. Okay, Joseph, first on Senator Soto. Inamin niya na translation ngayon ng speech ni U.S. Senator Robert Kennedy? Number one, the way he explained it, tinanong natin kasi siya kung alam ba niya na nag-exist yung ganun text from Senator Kennedy. Ang sabi niya, hindi daw. Ang nangyari sa kanya is may nagte-text sa kanya na mga kaibigan, na mga passages pa. Yung nangyayari sa atin pag pino-forward na mga messages. Sinabi niya na maganda yung particular na nakita niya yon at isinama niya yon sa speech. Tinagalog daw niya yon. Yun yung nangyari kanina, Jessica. Okay, pero hindi niya alam na he needed to attribute those particular passages from Kennedy's speech. Number one, hindi niya alam na galing kay Senator Kennedy. So I think ang perspective niya rito is it came from somebody. So hindi na kailangan i-attribute. Ang sinasabi ni Senator Soto is that tinagalog naman daw niya yon, Jessica. Okay. On Senator Enrile, curious lang ako, bakit wala siya dun sa presiding chair? Bakit nandun siya sa floor ng session hall? Kasi ang nangyayari sa Senate, pag medyo deliberations on the laws, may pagkakataon na hindi muna siya umuupo at kasi meron siyang gustong tanungin. At ang binagbibigyan niya ay si Senate Majority Floor Leader. Kanina nga, towards the end of the session kanina, ay si Senator Legarda na yung umupo. So medyo halinhinan din yung mga senators in presiding over bills sa deliberation, Jessica. Okay, ang kinainis ni Senator Enrile ay yung he said, I resent that he is being questioned. On what particular aspect? Was it because gusto niya nang mag-interpellate? Yun ba yun? I think they were quibbling about that, di ba? Pero ang point naman ni Senator Cayetano, this has taken a long time. Why can't we not expedite the process involving this particular bill? Parang ganon. Tama ba ang intindi ko? That's right, ma'am. Ang ganito yung perspective, Si Senator Enrile, after nung turno and contra speech itong si Senator Soto, wanted to ask questions, interpolate yung term dito sa Senate, At gusto niya magtanong. Kaya lang, hinarang nitong si Senator Cayetano, itong si Senator Enrile. Ang perspective naman ni Senator Cayetano is that under the rules, yung turno in contra ay hindi nag-entertain technically ng mga interpellations, and she wanted to move towards the period of amendment kasi ang iniisip nitong si Senator Cayetano, given that Senator Enrile and Senator Soto have expressed their objection to the RH bill, ang perspective ni Senator Cayetano is this is another delaying tactics. Nagalit doon si Senator Cayetano, si Senator Enrile. Sabi niya, never in my history in the Senate have I derailed the passage of a bill. So nandun yung conflict ng dalawa kanina, Jessica. Okay, but there was a previous report na sinabi raw kasi ni Senator Enrile na sa 2013 na tatalakayin itong RH bill sa Senado. So ano yun? Mali pala yun? Yan din yung pangamba nitong si Senator Cayetano, Senator Pia, na parang she wanted to put it on record na parang we have time to deliberate and we can move towards the period of amendment. Okay. So yun din yung pangamba ni Senator Cayetano when she tried to block yung interpellation sana nitong Senator Enrile, yung warning ba before na baka hindi na abutan o baka hanggang 2013 na yung discussion ng RH bill, because in terms of the schedule, Jessica, magbe-break this year yung Senate to allow yung filing of candidacies, and then another break in February para naman dun sa mga
tatakbo for a term ay bigyan ng pagkakataon na makapag-prepare. So that will be in February next year, Jessica. So parang ang iniisip is baka kapos ng oras for the RH bill deliberation. Pero syempre, si Senator Cayetano does not agree. Sabi niya they have enough time. Kung kailangang magdamagan dito sa Senate, ay gagawin daw nila yan, Jessica. Okay, maraming salamat, Joseph Morong.